Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse 36. Tayo po ay nasa series po ng discipleship. At patuloy ko pong i-encourage po ang bawat isa po sa atin na sana po ay ma-involve po tayo sa area ng ministry ng pagdidisipulo. Napakahalaga po na isa sa areas po na ang church po ay lalago in terms of numbers kung ang bawat isa po sa atin ay hahayo at ibabahagi ang salita ng Panginoon at tayo po ay magdi-disciple. Matthew chapter 9 verse number 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Andito po yung aking message sa verse 27. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Yun yung malungkot eh. Sabi ng Panginoon, ang luwag nung aanihin. Pero yung manggagawa, yung mag-harvest, yung mga laborers, kukunti lang. Let's pray, Lord. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa oras pong ito. I-bless you po ang mensahe ngayong oras pong ito. Purihin ka dakilang Diyos. Salamat po sa inyong kabutihan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hanggang po natin. Maganda mo siya, kantayin niyo to. Shall we lose? Kantayin natin yun, no? Our chance today. You show us the thing. The sight will remind us that we had our chance now to go and live and pray. Shall we lose the harvest and let man go
Ang mensahe ko ngayong hapong ito ay, sabi diyan sa verse 37, okay, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous. Napakalaki ng mga aanihin, sabi ng Panginoon. But may problema eh. Blessing yun eh, di ba? Alam mo kung ikaw ay farmers, at ang laki nung marami kang aanihin, yun ay good news. Pero may bad news eh. Yung gagawa nung para mag-ani, yung mga laborer, sabi ng Panginoon, ay few. So kaya, ang tanong ngayong hapong ito sa mensahe ko po, why the laborers are few? Bakit kahit saan pong mga churches tayo pumunta, ilan lang talaga, mabibilang mo lang talaga yung mga Kristiyano na talagang sila po yung talagang nagpapagal, sila po talaga yung nagtatrabaho, sila po talaga yung gumagawa sa gawain ng Panginoon. Bakit po? No? Ito pong verse na to ay talagang, ito po'y totoong nangyayari po sa mga gawain ng Panginoon. Maaaring napakalaki ng attendance, pero pagdating ng, katulad nga, sinabi ni Pastor Alvin kanina, yung mga young people, dati-rati po, noong ilang taong nang lumipas, yung mga youth, tuwing Sabado, nandito sila. Mga youth, hindi kayo. Okay? Naabutan yun ni Pastor Alvin, naabutan yun ni Brother Noel. Diba? Pag Saturday, andito lahat ng mga youth. Oh! Tuwing Saturday yun, ha? Hindi yun yung parang pabugso-bugso lang. Regular yun. Sister Dali, alam ni Sister Dali yan. Tama? Naabutan ni Sister Dali yan. Okay? Si Balikan, naabutan mo yun eh. Diba? Pag Saturday, mga youth. Okay? So, bakit? Nakakalungkot mga kapatid, ang daming tao na dapat makapakinig, na dapat mahatiran, na dapat maibahagi ang salita ng Panginoon. Ito yung problema. Bakit ko konti lang yung mga gumagawa nito? Bagamat alam naman natin na tayo po ay merong ibinigay na Ministry of Reconciliation. Ibig sabihin, nakaatang sa ating balikat ang isang napakabigat na responsibilidad na ang tao po ay napalayo sa Panginoon dahil sa kasalanan, at meron tayong dala-dala na ebanghelyo na pag-asa nila, and that's the gospel of the Lord Jesus Christ, the death, burial, and resurrection. And yet, nakakalungkot mga kapatid, bakit ko kunti lang ang gumagawa nito? Why the laborers are few? Apo? Tingnan ko ng maga, naka-live po yan eh, kaya next time, nung ini-screenshot ko po yan sa internet, ang Philippines population po ay 118,423,942. Nung ini-screenshot ko, pagkatapos kong ini-screenshot, after ilang seconds, 943. Live siya. Kaya minsan, iaano ko yun eh, makikita nyo. Live. Ibig sabihin, may ipinanganak na. Okay. Hindi na 943 to yan. Ngayon, today. Lumilitaw agad eh. Nadadagdagan siya pag may ipinapanganak. Mga kapatid. So yan po yung populasyon ng bansang Pilipinas. Imagine mo, 118 million. Tama ba? Yung figure ko. Okay. Ilan lang ang merong gumagawa para ang salita ng Panginoon ay maibahagi diyan sa mga taong yan. Mga kapatid, why the laborers are few? Basa po tayo ng mga talata sa ating text kanina. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion of them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples,
the harvest truly is plenteous, but the labors are few. Iparallel po natin yan dito sa Luke chapter 10. Ang binanggit ni Matthew, the harvest truly is plenteous. Sa Luke chapter 10 verse number 2, ang ginamit na salita ni Luke, therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. Plenteous. Ibig sabihin, tumitingin siya sa scope ng yung lawak, yung laki. Si Luke naman, the harvest truly is great, nandun siya sa yung burden, yung bigat, napakalaki. Okay? It talks about yung burden. The harvest truly is great. Sabi ni Matthew, the harvest truly is plenteous. And then, tinignan ko sa 1 Chronicles chapter 29. Tinignan nyo, 1 Chronicles. Ipintin niyo po yung Matthew chapter 9, babalik po tayo dyan. 1 Chronicles chapter 29. May binanggit po dito ang Bible na nakapukaw ng attention sa akin eh. 1 Chronicles 29, verse number 1. Furthermore, 1 Chronicles 29, verse 1, furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the word is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Ang sabi ni Solomon, and the word is great. Great in a sense na napakalaki ng burden na papasanin kapag ka ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Great in a sense na ang luwang, ang lawak ng dapat maabutan ng Ebanghelyo ni Kristo. But still, the question is, why the laborers are few? Mabigat, nandun yung burden nung gawain. Kung imagine mo, yan yung lalaki na yan na ikaw mag-isa ka lang, napakabigat nun. Ikaw lang mag-isa ang nagtatrabaho. Tapos, titingnan mo, ang laki ng dapat ma-accomplish doon sa araw na yon, mabigat yun. Kung iilan lang ang gagawa. Kaya sabi doon, kaya dalawa yung tinignan natin verse parallel si Matthew at saka si Luke. Si Matthew, plenteous. Kasi ang laki, luwang Si Luke, sabi niya, the harvest truly is great kasi iilan lang kasi yung nagtatrabaho, andun yung kabigatan, nandun yung burden. Why? Why the laborers are few? Balik po tayo sa Matthew chapter 9. Magbibigay po ako sa inyo ng ilang mga nakikita kong mga dahilan na bagamat nangangailangan, alam niyo, ang pag-asa ng ating bansa, ang pag-asa ng ating bansa kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. That's their only hope, is the gospel of the grace of Christ. The death, burial, resurrection. That's their only hope. Na doon sila kakahapit, doon sila mananalig, doon sila mananampalataya. Doon sa kakumpletuhang kasapatang ginawa ni Kristo. At ang daming mapapahamak, mga kapatid. Pero, nandun pa rin, nagdudumilat pa rin yung isang katotohanan na, bakit ko konti lang? Bakit iilan lang ang nagre-response doon sa panawagan ng Diyos patungkol sa pag-akay ng kaluluwa? Now, magbibigay po ko sa inyo ng ilang mga nakikita kong dahilan. Bakit? Why the laborers are few. Number one, because only a few people understand the value of the soul. Alam niyo kung bakit iilan lang po ang mga manggagawa? Kahapon nga po, isang kapatid po natin ay dumalaw po rito. Okay? At naisip ko sa kanya na ang daming
Kasi sinare ko sa kanya, nagpe-pray tayo na magbukas ng Bible school. Dahil alam niyo mga kapatid, ang daming open door sa bawat lugar. Kung alam lang ninyo mga kapatid, ang daming mga lugar na pwedeng magkaroon ng Bible-believing, fundamental, independent Baptist church sa lugar na yun. And yet, kukunti lang yung nagsusuko ng buhay para sa ministry. Kukunti lang yung talagang merong kagustuhan na magamit ang buhay niya para sa Panginoon. Ito po yung unang dahilan. Because only a few people understand the value of the soul. Matthew chapter 16 po. Usap po natin mga Bible. Kasi ito ang problema, kapatid. Iilan lang kasi yung nakakaunawa nung kahalagahan ng kaluluwa ng tao. Matthew chapter 16 and verse number 26. Sabi sa Matthew 16:26, ano ba yung value? Gaano ba kahalaga ang kaluluwa ng tao? Sabi sa Matthew chapter 16 and verse number 26. Matthew 16:26. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man, I want you to notice, give in exchange for his soul? The answer is wala. Wala kang pwedeng maipangpalit sa kahalagahan ng kaluluwa, mga kapatid. Sabi ng verse, ano ang mapapakinabangan ng tao, makamtan man niya ang kayamanan ng mundong ito? Ibig sabihin, kahit pag-ipon-ipunin mo na lahat ng ginto, lahat ng kayamanan ng mundong ito, listen, hindi kayang ipangpalito sa isang kaluluwa ng isang tao. Ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga ng kaluluwa ng tao. Psalm chapter 49. Bakit gaano kahalaga to? Tingnan nyo, Psalm chapter 49. Bakit konti lang po yung nababurden na mag-soul winning? Bakit konti lang yung nababurden na lumabas at mangaral ng salita ng Panginoon? Bakit konti lang yung nag-i-involve sa soul winning, sa visitation, sa discipleship? You know why? Because only a few people understand the value of the soul. Ang sabi sa Psalms 49, tingnan po natin kung ano ba ang halaga ng kaluluwa ng tao. Psalm chapter 49. Ang sabi sa Psalms 49, verse 6, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them, I want you to note verse 7, none of them can by any means, I want you to note the word, any means, wala, any means, kahit anong paraan, wala sila magagawa kahit anong paraan, redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Sige nga, mag-isip nga kayo ng kayamanan ng mundong ito para sabihin mo sa Panginoon, Lord, eto, tinutubos ko yung kaluluwa ko. Sabi ng Bible, none of them. Bakit? Verse 8. For the redemption of their soul is what? Precious. Mga minamahal, kung maunawaan mo lang yung value ng kaluluwa ng tao. Tingnan nyo, 1 Peter chapter 1. Tingnan nyo, papatunayan ko sa inyo na walang katapat ang kaluluwa ng tao sa bagay sa mundong to. Pero meron pong ginawa ang Diyos. Sabi doon, for the redemption of their soul is what? Precious. 1 Peter chapter 1 verse number 19. 1 Peter 1:19. But with the precious blood. Mas maganda basahin natin verse 18. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things
as silver and gold from your vain conversation, received by the tradition from your father. Sabi niya, hindi kayo tinubos ng Panginoon diyan sa mga corruptible things as silver and gold. Ano ang pinagtubos natin ng Panginoon sa atin? Sabi sa verse 19, but with the precious blood. Sabi sa Psalms 49 verse 8, for the redemption of their soul is what? Precious. Ang pinagtubos ni Kristo, yung precious blood niya. Yun lamang ang pwedeng makatubos sa kaluluwa ng isang taong makasalanan. Pero bakit ko konti lang? Pero nyo, almost, mga young people, almost every Sunday, china-challenge kayo ng ating pastor na dumating kayo ng Sabado. Why? Why the labors of you? Sabi ng Panginoon, the harvest truly is plenteous. Sabi ni Luke, the harvest truly is great. Why? Bakit kamuti? But the labors of you, why? Because only a few people understand the value of the soul. Sabi sa Psalms 126 verse 6. Nagawa niyo na ba to? Sabi sa Psalms 126 verse 6, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Alam niyo mga kapatid, nasubukan niyo na bang iiyak sa Panginoon ang mga unsaved loved ones niyo? Nasubukan niyo na bang nanalangin kayo at umiiyak kayo para sa kanila? Why the labors of you? Number one, because only a few people understand the value of the soul. Number two, because only a few people are willing to give time for the Lord's work. Ito ang problema, bakit kukunti lang? Pray natin sa ating youth camp revival. Marami sanang mga young people ang magsuko ng buhay at magbigay, maglaan ng time para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo bakit? Ephesians chapter 5. Ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 5 and verse number 16. Ephesians chapter 5 and verse number 16. Redeeming the time because the days are evil. Mga kapatid, listen to this mga kapatid. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Inisip ba ng mundo na merong darating na pandemic na tayo ay makukulong sa bahay natin ng ilang buwan? Na marirestrict yung ating mga galaw na halos 2 taon yun, tama? Hindi natin alam kung anong pwede pang mangyari sa mga susunod na araw, mga kapatid. And yet, ang daming Kristiyano, papetik-petik, patumpik-tumpik pa, we're just, sabi nga ng Bible, woe to them that are at ease in Zion. Para bang, we're contented na sa ating buhay na kumakain tayo, may hanap buhay tayo, meron tayong mga gamitan sa ating bahay, kontento na tayo doon, pero hindi natin na-realize, hindi natin naiisip yung gawain ng Panginoon. At hindi natin naiisip, mga kapatid, hindi natin alam kung anong pwedeng pang masamang mangyari sa mundong ito. Ibig sabihin, sabi ng Bible, redeeming the time. Habang may pagkakataon ka pa, habang may opportunity pa ngayon, hanggat malakas ka pa, hanggat meron pang pagkakataon na magawa mo, let's do it. Ang problema, bakit the laborers are few? Because only a few people are willing to give time for the Lord's work. Colossians chapter 4, verse number 5. Colossians chapter 4 and verse number 5.
walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Ang ganda ng explanation ni Pastor Bob Patno dito sa redeeming the time eh. Yung mga nasayang mong time noon, i-redeem mo ngayon. At yun yung ginagawa ko. Kaya palagi ko sinasabi sa inyo, di ba? I'm running out of time na. Kaya talagang todo talagang concentrate ako sa paggawa ng mga lessons, ng mga book. Ang dami ko nang nararamdaman eh. Baka isang araw, ibubulol na ako dito. Tapos na. Isang araw, ikaw na susunod. Sino mag-aakalang yung isang kapatid natin na at the age of 33, babawian na siya ng buhay. Kaya po mga kapatid, dapat nandun tayo sa isang kaisipan. Okay? Dapat nandun tayo sa isang kaisipan na nagbabawi tayo. Binabawi natin yung mga time na nasayang sa buhay natin. Dapat nagpupursige tayo ngayon at sinasamantala natin yung pagkakataon ngayon dahil marami tayong mga panahon, taon sa buhay natin na ang tawag doon ay is just a waste of time. Kaya ang term ng Bible, redeeming the time. I-redeem mo yung time na nasayang sa buhay mo. I-redeem mo yung time na nawala sa buhay mo. Yung pagkakataon ito. Mga minamahal, because only a few people are willing to give time for the Lord. Are you willing? Do you have time? Meron kang time. Mga young people, meron kang time sa pagbabasketball, meron kayong time sa anumang mga activities sa school ninyo, meron kang time para sa sarili mo, may time ka para mamasyal, may time ka sa paglalaro mo ng kung ano man yung mga nilalaro mo sa gadget mo, may time ka sa pag-Facebook. But the question is, may time ka ba para sa gawain ng Diyos? Why the laborers are few? Number 3, because only a few people are more than willing to sacrifice for God's glory. Alam niyo mga kapatid kung bakit konti lang? Kasi konti lang kasi yung merong willingness na Panginoon, para sa kaluwalhatian mo to, yung ginagawa ko. Ang sabi sa Romans chapter 16, tingnan natin, may mga tao po na binanggit si Apostol Pablo na mga kapatid, kung titingnan ninyo, ito po dapat yung ating pong sabi ng Bible sa 1 Corinthians, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all for the glory of God. Mga kapatid, sino sa atin ang more than willing? Lord, I am more than willing na mag-sacrifice para sa inyong gawain. Ang sabi sa Romans chapter 16, verse 3 and 4, sabi ni Pablo, greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Si Apostol Pablo po, hindi lamang po siya nag-iisa sa kanyang paglalayag, sa kanyang pagtatravel, sa kanyang mga missionary journeys niya. May mga kasama po siya. Ang sabi sa verse 4, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Ibig sabihin, talagang binigay talaga nila yung kanilang buhay kahit na panahon ng panganib. Pero alam niyo mga kapatid, kung iilan lang itong mga taong ganito, yun yung nakakalungkot. Iilan lang. Sana kasama kayo doon sa few. Why the laborers are few? Because only a few people are more than willing to sacrifice for God's glory. Another thing, why the laborers are few? Because only a few people have the desire to win the lost for Christ. Alam niyo bakit konti lang po yung nagsosoul winning?
Kahit nandiyan na nag-ready na yung mga lesson natin, na 52 lessons, and still, hindi pa rin po kayo natitinag at maghanap ng prospect para ma-disciple nyo in spite of the fact na nandiyan na yung lesson. Alam nyo bakit? Kasi kukunti lang kasi talaga yung merong desire eh. Merong puso talaga na sasabihin niya sa Panginoon, mag-aakay ako ng kaluluwa. Ang sabi sa Jude chapter 1 verse 23. Jude 1:23. Says in Jude, tingnan po ninyo yung picture ng isang taong, sabi niya, and others saved with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Ang picture po ng isang taong nag-aakay. Parang hindi kumbaga, parang mahuhulog na sa bangin, pulling them out of the fire. Yun ang ginagawa natin kapag ka po nagsosolwini tayo. I-picture nyo yung ganun, larawan. Ang tanong, meron ka bang desire sa puso mo na, Lord, magsosolwini ako. Lord, ibabahagi ko si Kristo sa aking mga kaklasmate. Lord, ibabahagi ko ang ebanghelyo sa mga kasama ko sa trabaho ko. Lord, ibabahagi ko ang ebanghelyo sa mga kapitbahay ko. Lord, ibabahagi ko ang ebanghelyo sa aking mga mahal sa buhay. Sabi ng Bible, the harvest truly is plenteous. It talks about yung laki. Yung scope ng gawain, masyadong malawak, mga kapatid. Huwag nating isipin ang gawain ng Diyos ay dito lang, nakasentro lang sa 4 na corners ng building na to. No! Lumabas ka. Tingnan mo kung gaano kalaki yung dapat mabahagian ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ng Bible, the harvest truly is plenteous. Sabi ni Luke, the harvest truly is great kasi ang laki ng burden, iilan lang eh. And that's so sad, mga kapatid. Why the laborers are few? Another reason is because only a few people are willing to be a part of the harvest. Let's turn to Luke chapter 10. Luke chapter 10. Dahil iilan lang na mga mananampalataya ang merong pagnanais na maging kabahagi dito sa harvest na ito. Luke chapter 10, verse number 2. Sabi sa Luke chapter 10, verse number 2. Therefore said he unto them, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He would send forth laborers into His harvest. Sabi ng Panginoon, manalangin nga kayo na magsugo ang Panginoon ng mga manggagawa. Mga kapatid, ikaw ba yung isa sa mga tugon doon sa sana maraming pumunta? Sana mga kapatid, listen to this, mga people. Sana tuwing Sabado, may mga pupunta rito na sasabihin kayo sa akin, so, saan tayo pupunta? So, yun tayo. May mga agos sa pupunta. Merong mag-a-approach sa amin dalawa ni Pastor Alvin, evangelist, meron akong prospect, kinausap ko, follow up natin, pakitulungan mo ako. Because only a few people are willing to be a part of the harvest. Alam niyo bakit? Kasi laborers, the harvest truly is plenteous,
But the laborers, alam niyo bakit ayaw nating makibahagi? Kasi, pag sinabing laborer, galing sa itang labor, may pagpapagal kasi, may sakripisyo, may effort, magpapagod ka talaga eh. Alam niyo, ministry hindi po easy. If we want our church na mag-grow, kailangan talaga natin mag-labor sa ministry nito. Magpagal, magsakripisyo, gumawa. Bakit ko konti lang? Kasi maraming mga Kristiyano ngayon tamad. Wala silang ginagawa para sa gawain ng Panginoon. That's why the laborers are few, because only a few people are willing to be a part of the harvest. And then last, because only a few people prioritize the ministry of God. Ayan mga kapatid, pagdating po sa ministry ng Panginoon, huwag po kayong ma-offend sa sasabihin ko. Sa list ng inyong mga gagawin, mga plano ninyo, sa ganitong buwan, punta kami sa ganito, saka na lang yung church na yan. May Sunday pa naman sa susunod eh. Hindi naman masama na mag-absent, hindi naman masama na mawala. It means to say, the ministry of God is not your priority. Alam niyo mga magulang, please, pakinig kayo maigi. Sa biyaya to ng Panginoon lamang. Mula nung bata pa yung mga anak ko, ibinulat ko na sa mga anak ko na priority naming mag-asawa ang ministry ng Panginoon. Mga magulang, kung gusto ninyong dumating ang time na yung mga anak ninyo, i-priority nila yung ministry ng Panginoon. Kayo muna mag-set ng example. Because only a few people prioritize the ministry of God. Sabi po sa 1 Corinthians 15, yun yung 1 Corinthians 15. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. And verse number 16. 1 Corinthians 15:16. Okay. Siguro 2 Corinthians 15 yun. Tingnan ko muna ha. Hindi eh. Sabi doon, addicted. Pakitulungan nyo ako, yun yung nakalagay na word. Addicted themselves to the ministry. Medyo na, ano ko tong verse na to? Anong verse? Nakita niyo na po? 16:15. Ayun, 16:15. Okay, nagkabaligtad. Sabi sa 1 Corinthians chapter 16 and verse number 15, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. You know, bago lumitaw na iakapit ito sa mga addict, nakasulat na ito, matagal ng panahon sa Bible. Naging negative lang yung word na addict dahil sa maraming mga addict sa droga. Pero it's a Bible term. Addicted themselves to the ministry of the saints.
What's my point? Maraming mga mananampalataya during Bible times na priority nila. Number one priority nila ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid. Why the laborers are few? Bakit ko konti lang? Ito po dahilan. Because only a few people understand the value of the soul. O konti lang kasi yung binibigyan mo talaga ng importansya, yung kahalagahan ng kaluluwa. Because only a few people are willing to give time for the Lord's work. Marami tayong time sa labas, marami tayong mga sinasayang na time sa ating buhay, and yet, wala tayong time para sa ministry ng Panginoon. Kaya konti lang talaga yung mga manggagawa. Because only a few people are more than willing to sacrifice for God's glory. Iilan lang kasi yung mga tao na Kristiyano na willing na magsakripisyo. Because only a few people have the desire to win the lost for Christ. O konti lang kasi yung merong desire, merong pagnanasa, may pagnanais na mag-akay ng kaluluwa. Sana lahat po tayo magkaroon ng ganung puso. Because only a few people are willing to be a part of the harvest. Maging bahagi po tayo ng street preaching, ng soul winning, ng discipleship. Come on! Be a part of this ministry. Because only a few people prioritize the ministry of God. Let's go back to Matthew chapter 9 in closing. Matthew chapter 9. Sabi po sa Matthew chapter 9, balik tayo sa Matthew chapter 9 verse 36. Ano ang solusyon? Para hindi lang maging few, hindi lang magiging kokonti. Ano ang solusyon para maraming ma-involve sa atin? Sabi sa verse 36, but when he saw the multitude, he was moved with compassion. Mga kapatid, magkaroon tayo ng compassion sa kanila. Magkaroon tayo ng habag sa kanila. Magkaroon tayo ng damdamin para sa kanila. And when he saw the multitude, he was moved with compassion. Yun yung magmo-motivate sa atin. Once na nagkaroon tayo ng compassion sa mga tao na sila'y mapapahamak at kailangan nila si Kristo, kailangan nilang makita at maunawaan ang Ebanghelyo ni Kristo, doon ka magkakaroon ng heart para sa kanila. And then verse 37, verse 38 pa lang. Ito po yung solution. Para hindi na palaging kukonti. Hindi na few, kundi marami na. Verse 38, pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Alam nyo, solution, mag-pray tayo. Lord, magpadala pa po kayo ng maraming manggagawa. Maraming manggagawa. Alin nga kapatid, kung nakikita mo lang yung nakikita ko at nararamdaman mo yung nararamdaman ko para sa mga gawain sa lugar, sabihin ko sa inyo, malulula kayo. Kung konti lang talaga. Ang daming lugar. Ang daming lugar na kailangan nila ang Ebanghelyo. Kaya sabi ni Kristo, pray ye therefore. Sabi ng Bible, pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Let's pray. Pray tayo na, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Let's pray na sana, mga kapatid,
magkaroon tayo ng desire sa ating puso. Madakilang Diyos, dalahin ko, Panginoon, sa oras pong ito, hinihiling ko, Panginoon, ang inyong pangunguna sa ministry po ng Bible Believers Baptist Church, na sana sa ministry ito, Panginoon namin, ay pinagkatiwalaan, hindi lang sana few, kundi marami sanang ma-involve sa ministry of reconciliation, sa ministry na kung saan maipahayag ang inyong salita. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito, patuloy na kami kilusin niyo po. I-move niyo po ang aming sarili, ang aming bawat isa sa amin, at kumilos para sa inyong gawain. Salamat po, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. God bless you all. Tawagin po natin si Pastor Alvin.